ko, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romántico. Bakit may mga alaalang iniingatan at ito ay mahirap iwaglit sa isipan? Bakit sa tuwinay nagbabalik kapag pinupuntahan ang pook na naging saksi, kaya ang daigdig mo'y naging makulay? Bakit lalo nitong pinagtitibay ng dating tagpuan? Magandang umaga po mga kaibigan. Narito na ngayon ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating taga-subaybay mula sa Parañaque City at siya'y nagpatago sa pangalan Monique. Dear Mr. Romantico, ako po ay nag-iisang anak. Naging masaya po ang aking kamusmusan sa piling ng aking mga magulang. Kaya lang ay maaga akong naulila sa ama. Ngunit kahit maaga nawala ang papa ko, sa puso ko'y hindi po mawala ang magandang alaalang naiwan niya sa akin. At ang alaala pong yun, ang binabalik-balikan ko sa isang lugar na paborito naming puntahan ng aking ama noong siya'y nabubuhay pa. Lola, alis po muna ako. Nako, alam ko na kung saan ang puntab mo. Sa tabing dagat na naman. Opo, alam niyo naman, sabik po ako sa dagat. Ngayon po nag-aaral na ako sa Maynila. Madalang na ako makauwi dito sa Pangasinan. Kaya sasamantalihin ko na po yung nandito ako sa probinsya natin. Siya, sige, mag-iingat ka ha. Sino ba kasabang mo? Si Ivy po. Kasabay mo rin palang umuwi si Ivy. Alam niyo naman po yung babaeng yun. Kung saan ako naroon, gusto niya po magkasama kami. Kaya nang malaman niyang dadalaw ako sa inyo, sabi niya dadalaw din daw siya sa auntie niya. Sige po pala. Teka, naglagay ka na ba ng sunblock lotion? Masusunog ang balat mo. May dala po akong sunblock lotion. Ay, huwag kayong pupunta sa malalim ha. Tumigil kayo sa paliligo pag malaki ang alon. Mag-iingat kayo. Opo! Nagpapasalamat ako dahil madalas pa rin makadalaw dito sa Pangasinan ang aking apo. Kahit wala ng anak ko na kanyang ama, ang apo'y nanatiling malapit pa rin sa akin. Sana'y hindi siya magbago. Ivy, ang ganda ng dagat, no? Ito yung lagi kong namimiss nang tumira na kami ni Mama sa Maynila. Pareho tayo, Monique. Kung hindi lang nalipat ng destino sa Maynila ang daddy ko, hindi ko rin gugustuhin umalis dito sa Pangasinan. Pasalamat na lang tayo. Kasi may mga kamag-anak pa rin tayo na babalikan dito. Ako, narito si Lola Loy ko. Ikaw naman, andito pa rin ang auntie natin mo. Sa bagay. Halika, maligo na tayo. Ay, teka, naglagay ka naman ng sunblock lotion? Ay, oo nga pala. Hindi pa. O, halika, dumapa ka dito sa nilatag kong tuwalya. Lalagyan ko ng sunblock lotion yung likod mo. Sige. Mm. Uy,
Sino yung lalaking yun na nasa kubol? Ha? Ayun? Ay, hindi ko rin kilala yan. Pagdating ko dito sa applyan, narito na yan eh. Mukhang sa kanya yung coaching yun na nakapark sa bandaron. Mukha siyang malungkot. Bakit kaya? Ay, naku, wag mo na nga siya pansinin. Halika na, dumapa ka na dito. At nang malagyan ko na ng sunblock lotion yung likod mo. Tapos, maligo na tayo habang maliit pang mga alon. Mr. Romantico. Mr. Romantico, habang nagsiswimming kami ni Ivy sa mababaw na parte ng dagat, di ko maiwasang laging lingunin ang lalaking yun na malungkot na nakaupo sa mesang kawayan sa lilim ng kubo. Parang may mabigat siyang problemang daladala. Parang kay lungkot na. Nang tapos na kaming maligo ni Ivy, naroon pa rin ang lalaking yun. Nakatanaw siya sa malayo na tila may malalim na iniisip. Ninakaw niya ang aking pansin pagkat pakiwari ko'y may napakabigat siyang suliranin. Nakita mo pala sa apply ang binatang yon, ha, Monique? Bakit po, Lola? Kilala niyo ba yung lalaking yun? Hindi. Pero mula nang may malunod na babae dyan, taga Maynila raw yon. Naging madalas na dito yung lalaking yon. Baka po girlfriend niya yung babaeng nalunod. Ay, siguro nga. Siya nga pala, sabay din ba kayong babalik ni Ivy sa Maynila? Yun po sana yung balak namin. Kaso, kailangan na po niyang bumalik sa Maynila mamayang hapon. Tinawagan siya ng mommy niya. Ewan, parang may maliit na problema po yata. O ikaw, hanggang kailan ka rito? Buong sem break po. Nandito po ako. Ay, salamat naman at magkakasama tayo ng matagal-tagal. Alam mo, natutuwa ako at kahit wala na ang papa mo, malapit ka pa rin sa akin. Siyempre naman po. Lola ko po kayo eh. Nanay kayo ni Papa. Yung ibang apo, kapag tumira na sa malayo, nagiging malamig na rin sa mga lolo't lola nila. Hindi po mangyayari yun sa ating dalawa, Lola. Kasi unang-una po, kamukhang-kamukha ninyo si Papa. Tapos, magkasing bait din po kayo. Kaya nga po pag may time, lagi po akong umuwi dito. Pag nakikita ko po kasi kayo, naalala ko po yung Papa ko. Ate Paula, magdadalawang taon na mula nang malunod ko sa beach na ito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makamove on. Hindi ko pa rin matanggap na wala ka na. Matapos mo kong pag-aralin, nawala ka agad. Hindi ko pa nga nasusuklian ang mga kabutihan mo. Bigla mo na agad ako iniwan. Hi. Hi. Ay, pasensya ka na. Naistorbo ko yata yung pag-iisa mo. Hindi. Okay lang. Naintriga lang kasi ako sa'yo. Kaninang umaga, nakita ka namin ng friend ko nang maligo kami rito kanina. Hanggang ngayon na palubog ng araw, narito ka pa rin. Nag-lunch ka na ba? Oo. Kumain ako. Pumunta ako sa bayan kanina. Naganap ako ng restaurant. Tapos bumalik ako dito. Siya nga pala ako si Carlo. Ako naman si Monique. Dati akong taga rito. Pero sa Maynila na kami nakatira ng mama ko. Nagbabakasyon lang ako ngayon sa lola ko habang sem break. At taga Maynila rin ako. Pag maluwag ang schedule ko sa Maynila, nagbibiyahe ko papunta rito. Ha? Nagbabiyahe ka ng malayo? Para lang tumayo maghapon dito sa tabing dagat? May binabalikan ako rito. Pareho pala tayo eh. May binabalikan din ako dito sa beach na to. Nung maliit pa ako, dito ako dinadala ng papa ko. Kinakarga niya ako sa balikat niya. Tapos dinadala niya ako doon sa medyo malalim.
Ang saya-saya ko noon. Pero wala na ngayon yung papa ko. Namatay siya sa isang car accident. Kaya dito ko binabalikan yung masayang memory namin. Kakaingit ka. Masayang pangyayari sa buhay mong alaala ng beach na ito sa'yo. Ako? Malungkot ang alaalang binabalikan ko rito. Nalunod dito ang isang mahal ko sa buhay. Girlfriend mo? Hindi. Ate ko. Ay, condolence. Kahit late na. Salamat. Siya nga pala. Mamaya ng konti, magsatravel na ako pabalik ng Manila. Magtatagal ka ba dito? 2 weeks. Buong sem break narito ako. Sa darating na Sabado. Sana magkita uli tayo. Darating uli ako rito. Sige, narito pa ako noon. Magkita tayo. Nakita kita sa panalangin ko. Maganda ang munik na yan, ah. At friendly. Siya pang lumapit sa akin kanina. Sabi niya buong sem break daw andito siya sa Pangasinan. Ibig sabihin, nag-aaral pa siya. Bakit ang gaan agad ang loob ko sa kanya? Carlo boy, dahan-dahan. Huwag ka agad ma-inlove sa isang babaeng hindi mo pa masyadong kilala. Kaya pala bigla kang nawala ulit kanina kasi bumalik ka sa tabing dagat. Opo, Lola. Naintriga kasi ako dun sa kinuwento niyong dahilan kung bakit pabalik-balik sa tabing dagat. Yung lalaki nakita namin ni Ivy. At nakipagkilala ka doon sa lalaki. Opo. Masama po ba? Wala namang masama sa ginawa mo. Pero karaniwan, lalaki ang gumagawa ng unang hakbang para makipagkilala sa isang estranghero. Kasi nga po, curious po ako sa kanya. Naawa ko sa kanya. Saka, Lola, mukha naman siyang mabait. Mukhang mabait o gwapo. Pareho po. At alam niyo po, Lola, babalik daw ulit siya sa Sabado. Sabi ko naman, sige, narito pa ako nun. At yung tabing dagat po, yun po yung magiging tagpuan namin. Nako, ang apo ko. Mukhang nagkakakrush na. Mr. Romántico. Nung nakita kita, may kinaw. Mr. Romantico, hindi po ako nahihiyang umamin sa lola ko at sa aking mama kapag nakakaramdam ako ng paghanga sa isang lalaki. Crush ko lang naman po yun. Sabi nga ng mama ko, normal lamang yon kahit kaninong tao. Nang makilala ko po si Carlo, hindi ko inisip na ang simpleng crush ay lalalim papunta sa isang mas seryosong relasyon. At nakita kita na di maintindihan. Insan, totoo ba yung sinasabi mo? Baka pinapaandaran mo lang ako, ah. Totoo nga, Kuya Roland. Isang magandang koed ang nakilala ko sa Pangasinan nang pumunta ako roon nung Sabado. Ang alam ko, torpe ka eh. Paano kayo nagkakilala? Naglalakad-lakad lang siya sa buhanginan. Tapos, napatingin ako sa kanya. Ayun na, nilapitan na ako. Nagay sa akin. Taga roon siya? Sa Maynila raw siya nakatira. Padalaw-dalaw lang daw siya sa kanyang lola. Pero buong sem break daw, naroon siya. Kaya magkikita uli kami. Saan kayo ulit magkikita? Doon uli sa tabing dagat. Sa lugar kung saan nalunod si Ate Paula. Mahal na mahal ka talaga ni Pinsang Paula. Alam mo kung bakit nasabi kong mahal na mahal ka ng namatay mong kapatid? Bakit? Kung saan siya namatay, mukhang doon naman niya ibibigay sa yung babaeng magiging kapalaran mo.
Hello, Ivy? Hello, Monique. Hindi na ako makakabalik dyan sa Pangasinan hanggang matapos ang sem break natin. Ha? Bakit? Nung tawagan ako ni Mommy, nung nandyan ako, nabaril pala si Daddy. Ha? Pero the please lang naman, okay na siya ngayon. Ano, kumusta ka na dyan? Sis, may magandang nangyari. Ano mo nangyari? Nakilala ko yung lalaking nakita natin sa tabing dagat. Carlo pala yung pangalan. At alam mo, nakakaawa siya. Kaya pala siya balik ng balik dun sa tabing dagat kasi nalunod dun yung ate niya. Monique ha, mukhang kinikilig ka sa lalaking yan. Mag-iingat ka. Anong ibig mong sabihin? Baka ma-inlove ka kagad sa kanya. Uy, mahirap yan. Kung makikipag-boyfriend ka, dapat kilalang kilala mo. Ikaw talaga? Para kang si Lola. Hindi naman ako tanga, no? Alam ko kung paano pag-ingatan ang sarili ko. Ate Paula, heto na naman ako. Heto na naman ako sa lugar kung saan ay huli kitang nakitang buhay. Hinalikan mo pa ako sa pisngi bago ka tumakbo papuntang dagat. Mahusay ka naman lumangoy. Pero biglang-bigla, lumaki alot. Nawala ka na lang. At nataranta na kaming lahat. Malapit nang gumabi nang matagpuan ka ng mga ngisdang tumulong sa amin. Patay ka na. Mula noon, pabalik-balik na ako rito. Alam mo ate, nung nakaraang linggo, may nakilala akong babae rito. Magaan ang loob ko sa babaeng yon. Sabi niya, dito raw kami magkita uli. Darating kaya siya? Carlo! Ate, ayun siya. Dumating nga siya rito sa aming tagpuan. sa mata Mr. Romántico. nang ako'y Mr. Romantiko, hindi ko may paliwanag ang damdaming yun. Inip na inip ako sa paghihintay ng Sabado para sa muling pagkikita namin ni Carlo. Hindi po ako naniniwala sa love at first sight. Ngunit bakit excited na excited ako muli siyang makakwentuhan sa aming tagpuan. bakit may kinang Laging may hatid na pananabik ang pag-ibig. Ang mga nagsiganap bilang Monique, Regine Castillo, nakasama sina Chiquit Amor, Susan Robles, Olive Madredeos, Phil Cruz, Dante Castro, at bilang Carlo Bobby Cruz. Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Alex Areta sa direksyon ni Luz Fernandez. di mapaliwanag ang lahat ng tala. Mga kaibigan, pakinggan po ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romántico.